Yes po. So, when we talk about deficits, ito yung mga kumbaga kakulangan sa mga bata na hinahanap natin. So, pag sinabi natin kakulangan, these are the skills na wala sila or kumbaga kung saan sila deficits. Like for example, communication skills, academic skills, motor skills, including mga self-help skills, and many more. Madami pa siya. Almost all skills na need po ng bata, especially those who have autisms and yung mga developmental delays. So, yan po yung ating mga iran ng parents. Kumbaga, to guide them, ano yung pwede nilang gawin pag nasa bahay. So, ano yung appropriate program for that? Madami pa siya. Almost all skills na need po ng bata, especially those who have autisms and yung mga developmental delays. So, yan po yung ating mga deficits. Ayan. Ayun. Deficits pala siya. So, merong ano. Alright. Medyo accent. Oo, may accent siya, Teacher Tina. So, thank you for Opo. that clear explanation. Actually, makikita rin natin dun sa app yung mga percentage, kung ano yung kung ano yung strength skill ng bata, and then kung ano yung weakness ng bata. So, yung weakness na pwede namin i-incorporate, na gawin doon sa na program sa bata. And also, to add with that, since na-mention mo po yung mga percentage, ito ay mga questions for parents kung saan masusukat natin kung based dun sa area, let's say for example, mga visual performance. So, may mga questions po to na sasagutan ng parents, and then we are expecting na from 80 to 100%, ito yung considered as mastered skill. So, ibig sabihin, kaya na to ng bata. Hindi na natin kailangan i-program. So, magpo-focus tayo dun sa mga areas na meron siyang below 80%. Ito yung mga hindi pa mastered or kailangan pa nating tutukan ng mga behavioral deficits niya po na skills. So, yun po yun. Kaya pino-percentage natin siya. Nakakalculate na natin. Alright, so 80% pala ang passing. Yes, ang considered mastery. nating mastered. Yes, mastered Yes. skill na siya ng kid. Ayan. Alright, so after ng mag-take ng deficit dun sa app natin. So ano nang next, Teacher Tina? So nakita ko na yung percentage. Ano nang next? Yes. After po na makita na ng parents yung percentage, si app po ay magge-generate ng program na appropriate po for the kid na kayang-kayang i-run ng parents. Kumbaga, to guide them, ano yung pwede nilang gawin pag nasa bahay. So, ano yung appropriate program for that area or for that skill. Yun na naman po yung next step. Alright, so ang galing. So, can you invite them to download our app? I would like to invite everyone na i-download niyo po yung Bridges app para po mag-guide kayo mga parents, because we therapists, we are hoping na ang aming mga students, ang amin pong mga clients ay in the future, they will become independent, more functional sa natural environment. And of course, with the help of this app, with the OT, with the speech, with the SPED, we are so excited in ABA side na makatulong sa mas marami pang family, sa mga parents, sa mga kids. And that's our goal with Shaping Skill Learning Hub. And yun yung nakita ko with this app. Kaya po ako po ay happy-happy na na-invite po as one of the contributors po dito sa app na yun. Personally, I really love it. Ayan. Alright, thank you, Teacher Tina. So, download Thank you Bridges so much. Autism app available in Google Play Store and Apple